So sa mga hindi po marunong, kung sa mga gusto pong bumiyahe lang, halimbawa papunta kayo ng Cebu, ng Davao, or any places no around the Philippines or even international no. Kung sa mga hindi po marunong kumuha ng ticket online, tuturuan ko po kayo kung papaano yon. Kasi actually guys, meron din po talaga nagtanong sa akin and naisipan kong gawan na rin siya ng video. Tuturuan ko kayo kung papaano kumuha ng ticket. Anyway, sa VDS na gawan ko na ng video about kung papaano kumuha ng ticket sa ferry, sa barko. And ngayon naman, gagawin naman natin, tuturuan ko kayo kung papaano siya sa air, sa aeroplano. Tuturuan ko kayo kung papaano. Kasi guys, ganito, pag kumuha kasi kayo sa mga ticketing station, mas mahal siya ng kaunti, you know. So, meron siyang physical ticket naman, pero ano kasi guys, meron siyang ad. For example, yung babayaran mo lang dapat is naging 2.5 lang, magiging 2.8 na siya, ganun. At anyway pa, meron namang advantage kung doon kayo sa ticketing station talaga. Kasi una, makakuha mo agad yung ticket mo, meron ka na agad ang ticket. No, may physical ticket ka na. And then isa pa, pag may mga discount ka, for example, PWD, student, senior citizen, mag-present ka lang ng ID mo. Dito kasi sa online guys, I don't know, I'm not sure, but ako kasi, based on my experience, paulit-ulit ko na ginagawa, wala kasi siyang option na parang pwede ka mag-avail ng ticket na pwede mong i-upload pag yung ID mo, kung student ka ba talaga, kung PWD ka ba talaga, yung ganun, wala. So, ibig sabihin, to make it short, hindi ka makaka-avail ng discount sa online. No? Pero pag dun sa physical store talaga, for example, physical store ng PAL o ng physical store ng Cebu Pacific, ganun, pwede ka mag-avail kasi pwede mong i-present yung ID mo at makakatipid ka ng 20% discount. No? So ngayon, so advisable to sa mga taong, example, regular naman, wala namang mga discount, ganun. At hindi rin, ayun na rin pumunta dun sa mismong store or kasi baka malayo, di ba? At biglaan na din yung biyahe ninyo. No, ganito. And anyway, paano mo makakuha yung ticket mo? Anyway, papadala nila sa email mo. Agad-agad yun, makakuha nyo agad. And pwede nyo siya i-screenshot. Hindi mo na kailangan ni-print kasi pwede mo ipakita dun sa guard ng airport. And then, kasi sa guard, yung ipiprint naman, hindi mo naman talaga yun mismo yung gagamitin eh. Kasi di ba meron kang tawag ng boarding pass naman, itatype nyo dun sa machine. At yung machine na yun, naglalabas yun ng boarding pass at yun yung gagamitin nyo, di ba? Hindi naman talaga yung gagamitin nyo, yung mismong ticket na ipiniprint ninyo. So, okay lang na i-screenshot nyo and ipakita nyo lang dun sa guard para makapasok kayo sa airport. And then, tuturuan ko kayo paano siya mag-book ng ticket. So, anyway guys, ito yung ginagawa ko. So, parang, wait lang. So, ito yung ginagawa ko guys, no? So, ini-research ko lang sa Google. I-search mo lang yung flight ticket. Ganun pa rin. Kaya, kaya Cebu Pacific, direct ka dun sa website. Pero ako kasi guys, hindi ako nagda-direct dun sa Cebu Pacific or di kaya sa PAL. Dito ako mismo sa sa trip.com. Actually guys, marami yan. Ito, AirPass, yan. Na-try ko na yan. Na-check ko na yan. Yung Kiwi.com. Yan, na-try ko na lahat yan guys. Ay, hindi naman lahat. Baka meron pa sa ilalim. Pero yung na-try ko kasi guys, na ano ko to. Meron kasi silang apps. Pwede mo siyang i-search sa Google app. No, sa Google Store. Yung trip.com. So, dito ako sa mismong website. Pag laptop yung gamit ko. Pag cellphone naman, doon na ako sa apps nila. Kasi mas na-check ko siya guys na mas affordable dito ng kaunti. Dito sa trip.com. And then ito, yan. Dito na, ilang beses na ako nakabili rin dito ng ticket. Actually, I think 5 times na ata. So, pipili kayo dito. So, again, search nyo lang yung trip.com. So, ilalabas na yan. Merong blue na T yan. Makikita mo yung logo nila. So, pipindot mo yan. And then, i-click mo kung round trip ka ba. Ibig sabihin ng round trip, balikan na yon. So, ako naman, one way lang. So, try mo lang kung saan ka magagaling leaving from Manila. Kasi nandito ako sa Manila ngayon. Uwi ako ng Mindanao. No, ayan. And then, going to, sana pupunta. Cagayan de Oro ako sa GY. Ayan, Laguindingan Airport. And then, dito naman, makikita mo dyan sa gilid. Ayan, makikita mo na kung magkano yung mga prices. So, ito yung kagandahan sa apps na to or sa website nila na to. Kasi makikita mo kung ano kung yung sa ticket nila. For example, ito, sa ngayon February 5, ay March 5. Bukas, February 6. Ang ticket bukas nasa 3,818, 3,800 something, 3,800 plus. So, pipili ako na mas affordable. So, doon, meron kang nakitang sa ngayong March 25, 1,000 plus lang yung ticket. Diba? Napaka-affordable. At meron pa ako nakita dito sa April, nasa 1,500 lang yung ticket. So, ganito siya kaganda. And then, pag sa April naman, try natin mas affordable. Ngayon, nasa 1,500 lang.
Aeroplano na yun guys ha. Wala na yung tax kasi nadagdag na yung tax dyan. So, ito yung pipiliin ko sa March 25 kasi 1,800 lang. Ayan. And after that, ayan, ipipiliin mo kung adult ka ba, yung children ka ba. Pero ako naman, wala namang ano. So, adult naman ako. So, search ko. So, search ko siya. Ganun lang siya kabilis. And then, ayan. So, dito naman pipili ka kung anong oras mo. Kung anong oras mo gusto. So, dito naman kasi guys, makakapili ka dito kung anong mga airline yung gusto mong sakyan. Meron yung Cebu Pacific, meron si airline, PAL, meron din silang AeroAsia. So, ito guys, meron like ito, 1,818 lang. Ito naman kasi iba-iba yung presyo. So, di ba, yung kinuha ko kanina is, ano ba yun? Sana ba yung 1,500? So, anyway, ito pala yung dito mo, pwede mo siyang i-check dito kung meron pang check baggage kasi hanapin nila yung mga ticket na naka-promo na meron kang check baggage. Pero kung wala ka namang dalang bagahe, so huwag mo na siyang i-check. So, pero kung like meron kang check baggage, ibig sabihin yung i-check in mo na gamit, meron kang extra na dala na maleta, check in mo. So, i-check mo yan. Pag meron ka namang dala na carry-on baggage, so i-check mo rin to. Pero pag wala ka namang check baggage o isang bag lang yung dala mo na pwede mo namang dalhin dun sa mismong upuan mo, yan na i-check mo yung carry-on. Pero pag wala ka talagang dala, like shoulder bag lang, huwag mo na i-check yan. Kasi para makita ka na mas affordable na ticket. Pero kung halimbawa, check baggage yung dala mo, i-check mo. Pareho pag boat naman, pareho yung dalawa yung i-check mo. So ako naman guys, meron akong check-in at meron din akong carry-on. So check ko yung dalawa na yan. Makikita natin dito kung ano yung mga available na ticket. So ito. So, ito yung available na ticket. Pero pag ayan, kanina, hindi ko pa chinek yan. Wala akong check-in, wala din akong carry-on. So, may nakita akong ticket kanina na 1,800 lang. Pero, meron kasi akong carry-on na dala. So, meron din. Pero, yung ibig sabihin, yung 1,800 pala na yan, wala pala siyang check-in. Wala pala siyang check na baggage, yung extra na baggage mo, bagahe mo. So, pag carry-on lang or yung backpack lang yung dala mo. So, pwede na yan. So, pwede mong piliin tong 1,800 na ticket. Papunta Cagayan de Oro na yan. Ayan. So, pwede mo na siyang mabook. Ayan. Ibig sabihin pala, yung economy siya. So, pag meron kang, yung carry-on, yung, backpack lang o isang maleta na maliit, so, 1,800 lang. Pero pag meron kang check-in pa na bagahe mo, halimbawa, extra, dalawa yung bagahe mo, so mababayaran mo is 2,512. So ako naman, yung carry-on lang o yung backpack lang, for example, ito yung ibubook ko. Pag nabook ko na, wait lang. So napindot ko na siya guys, so gagawin mo naman guys, ilalagay mo yung pangalan mo. Example, yung pangalan mo yan, yung last name mo. Kailangan mo mafilapan yung tama yan, tapos yung gender mo, kung babae ka ba lalaki. So bisa male, tapos birthday mo. Example natin is, paano ba? Yan, 1992. Date, dapat tama guys yung ilalagay mo. Nationality mo is, for example, Philippines. Yan, and then, ito yung mabayaran mo, 1,818. And then, after that is, kung gusto mo pa magdagdag, pwede kang magdagdag dito ng allowance na bagahe mo, pero ako wala naman na. So, punta lang ko sa baba, check mo lang to, I'm aware. Ayan, so, ayan, next mo. Kailangan pa ng email mo, for example, ang hirap. Yan, pwede na yan, for example. Pero tamang email guys kasi dapat i-correct mo talaga yung email mo kasi dyan nila papadala sa inyo yung ticket mo. Kung mali yung email na yan, patay ka yung ticket mo. Pero pwede mo pa namang i-edit kung mali. Pero ito yung number mo, kung ano yung number mo, 09. For example, ako 0905-920-7800. For example, yung number ko. Pero hindi yung number ko. Anyway, and then, punta ka, next mo na. And then, yan, inaano niya pa, kino-confirm niya pa kung ayaw mo na ba talaga mag-add na bagahe. Sa akin naman, yes, no thanks na, ayaw ka na mag-add. And okay, we notice a potential issue with your name entered. Kasi Jorlan, ilagay ko dito Jorlan. For example natin, Cabonilas, for example, yan yung pangalan ko, for example. And then, yan, next mo, pag next ko na, makakapili ka din dito kung saan mo gusto umupo. Kung gusto mo umupo dun sa mismong window talaga, sa may bintana, makakapili ka pero may charge na 390. Ako nun wala na, next ko na.
Tapos pag-confirm na talaga, next na mo naman, next mo lang hanggang doon mabayaran mo na. Pag nabayaran mo na, pwede mo siyang ibayaran through GCash, no? And make sure mo lang kung tama yung amount ng GCash mo, kung sakto yun. And pag hindi talaga, pwede naman 7-Eleven, yung gano'n.